ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Tingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Verse 9, kung paanong minahal ako ng Ama, ang aking mga utos ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay nito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo, at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos, na kayo magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan. Kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Tayo po ay manalangin. O Ama namin nasa langit, maraming salamat po sa pagkakabasa namin ng iyong salita. Ipagkaloob niyo po sa amin ang kaunawaan. Mangusap po kayo sa amin bilang iyong mga anak, mananampalataya ni Kristo. Huwag niyong hayaang lumalakbay ang aming diwa labas sa panambahan. At kayo ang mag-control, mag-capture ng aming puso, Panginoon, upang kami ay makapakinig ng maayos ng iyong salita. Hiniling po namin ang iyong tulong sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Nakikita ba ang aking bunga? Alam niyo, nakakain na ako ng bunga ng durian dito sa Manila. Gusto ko pero maraming tao ayaw nila, lalo na yung amoy. Pero yung content, yung laman, no, yung makukuha mo dito sa bunga, yun ay malaking benepisyo sa nakakaalam. Huwag lang amuyin. So nakakain na ako ng bunga ng durian, pero hindi pa ako nakakakita ng puno nito. Kahit nung umuwi kami sa Mindanao ni Jenny, sa palengke lang, bunga na, pero yung puno, hindi ko pa nakita. Maaari tayong magbenepisyo ng bunga kaya hindi natin kailangang makita ang puno. Amen ba? Bibidbisyo tayo ng bunga, pero hindi natin nakita yung puno. Pero walang benepisyo ang makakita ng puno na walang bunga. May puno ka, walang bunga. Anong benefits? In conclusion, ganyan ang buhay ng Kristiyano na hindi namumunga. Panay panlabas lamang ang kaya dito sa ating binasang mga talata, ipinapakita na ang tunay na puno ng ubas, sino binanggit doon? Si Kristo. Siya ang tunay na puno ng ubas. At ang mga mananampalataya ay kanyang mga sanga. Kung siya yung puno, tayo mga sanga. Kaya bilang mga sanga, tiyak na sila'y magbubunga. Di ba pagka may puno na tas may sanga, umaasa tayo na may mga bunga na yung sanga. Kaya nakikita ba ang ating bunga? Ang puno si Jesus, tayong sanga. Nakikita ba yung bunga na sanga? Kung ikaw ay sanga, hindi maaaring hindi magbunga. Kasi alam natin yung puno si Jesus. Makikita natin dyan sa Galatians chapter 5, verse 22, yung bunga ng Banal na Espiritu. Kaya posible sa isang mananampalataya at sinasabing born again Christian, mananampalataya ni Kristo, walang bunga sa mahaba ng panahon, hindi na bago, walang makita. So, maaari ba itong makita? Oo. Maaari kang magbunga at makikita kung aalamin natin ang ilang mga katotohanan sa binasa natin mga talata.
Makita ito ang tinitingnan sa atin ng mga tao. Mga tao ngayon, to see is to believe. Hindi lang tayo puro knowledge. Pero makita sa buhay natin. Kaya, una, dapat mong malaman ang bukal ng pamumunga. God is the source of all life. Siya ang pinagmulan. Sa Kanya, lahat ang galing ang ating buhay at ang bunga. Kaya, ang sabi doon sa John chapter 15, balikan natin ang sabi doon sa verse 1. Ano sabi doon sa verse 1? Ako ang tunay na puno ng ubas. Sino nagsasalita? Si Jesus. Siya ang tunay na puno ng ubas. Ang sabi po doon sa verse 5, ating pinasa natin kanina, ako ang puno ng ubas. Nagsasalita uli si Jesus. Ako ang puno ng ubas. Excuse me po. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi ni Jesus. So si Jesus ang puno at tayo'y kanyang mga sanga. Tanim natin yun sa ating isipan. Kaya tayo may bunga at sagana. Ang sabi doon sa verse 5, di ba? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana, ng marami. Ang sabi doon sa verse 5. Kaya kung hiwalay sa kanya, walang magagawa. Apart from Him, you can do nothing. At isa pa, ang Diyos ang ating Ama, nasabi doon sa verse 2 ng ating talata, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga, ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang magbunga. Doon sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ang tagapag-alaga. God the Father, the vine dresser. Siyang puno, tayo sanga, sino tagapag-alaga? Ang Diyos Ama. Ang Ama ang tagapag-alaga. Siya nag-aalis ng sangang hindi nagbubunga. Nakakita na ako ng nagtalim ng ubas. Nung nasa Pampanga, meron silang ubasan, mahabang bala. Tuwing umaga, umiikot yan. Pinuputol niya yung mga patay na sanga. Sigurado sabi niya, dito magbubunga. Inaalis niya. Kaya sabi doon, di ba sa verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ng Ama, siya ang nag-aalaga eh. Siya ang naglilinis sa sangang nagbubunga upang higit pang magbunga. Binibigyan niya ng daan, kinakat niya yung mga nakasagaban upang magbunga. So, anong mapapansin natin? Hindi sa ating husay, hindi sa ating galing na ating ginagawa, Ama ang gumagawa sa atin upang maisagawa ang kanyang kalooban. Nakukuha natin? Kasi ang mga tao, lalo na yung wala sa Panginoon, bilib na bilib sa sarili. Kung hindi dahil sa akin, utang na loob sa kanya sarili. Pero makikita natin dito, hindi sa ating husay, hindi sa ating galing. Kundi galing at mga ginagawa, kundi ang Amang gumagawa sa atin upang maisagawa ang kanyang kalooban. Filipos chapter 2, verse 12 hanggang sa verse 13. Ang Diyos ang gumagawa para sa atin. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Pangalawa, dapat mong malaman ang kailangan sa pamumunga. Anong kailangan sa pamumunga? Kailangan maging malusog ang mga mananampalataya at ito ang requires. Meron siyang tinatawag na vital contact sa Panginoon. Meron siyang laging connection sa Diyos. Ang sabi doon sa verse 4, kung kayo manatili sa akin
At ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. So, anong kailangan sa pamumunga? Paano natin taglay ang napakahalagang ugnayan ito? Tungkulin po natin manatili sa puno. Sabi ito sa verse 4, di ba? Sabi sa verse 4, kayo'y manatili sa akin. Kanino? Kay Jesus. Yung puno, pag pinutol mo yung sanga, matutuyo na yun. Wala nang connection doon sa puno. Panggagatong na yun. Hindi na yun magbubunga kasi hiwalay na doon sa puno. Ganon din sa ating pamumuhay mananampalataya. Sinasabi natin Kristiyano tayo, pero pag Sunday lang. Paano yung Monday, Tuesday hanggang Friday? Di tayo nananatili doon sa puno. Walang bunga makikita. Kaya nga diba, meron tayong mga personal devotion, meron tayong prayer life, upang tayo nakakapanatili sa puno. Huwag natin kaliligtaan yun sa ating araw-araw na buhay. Manatili tayo. Ang sabi, kandaan po natin si Jesus ang puno, sabi kanina, at tayo ang mga sanga. Hindi mananatili sa puno ay patay. Sabi ito sa verse 6, di ba? Tingnan niyo verse 6. Kung ang sino man na hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila'y titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Kung kayo ay tumira na sa probinsya, yun ang gawain. Pag nililinis yung puno, tapos tinatapyasan, tapos iwan ng ilang araw doon sa lupa, pag tuyo na, pati dawan, pati yung ilalagay na doon sa sunugan para masunog siya. At yung usok na papakinabangan ng mga puno. Ito sinasabi doon sa verse 6. Ang sino man ay hindi mananatili sa akin, kung ang sino man hindi mananatili sa akin, siya ay itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Kaya, manatili tayo sa kanyang salita. Sa verse 7, di ba? Sabi niya sa verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. So manatili tayo. Kanino? Doon sa puno kay Jesus. Huwag natin kalimutan. Huwag lang pag Sunday. Nananatili tayo sa puno. Bukas, pagkagising sa umaga, huwag magmadali. Manatili sa puno. Pasalamat ka agad sa Panginoon. Kuminsan dahil napuyat tayo, tapos nagmamadali, nag-alarm clock, tapos ay malilate ako sa trabaho. Wala nang prayer. Hanggang gabi na lang doon. Pero sinamahan ka ng Panginoon sa maghapon. Yung sa gabi, pasasalamat na lang yung sa biyayang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya manatili tayo sa kanyang salita. Tulad ngayon, pinakikinggan natin ang kanyang salita. Ano ang kanyang ipinapahiwatig sa atin? Manatili tayo sa kanya. At magagawa natin ito dahil sa pag-ibig ni Kristo. Minahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ni Kristo. Bakit ko nasabi? Ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin. Sobrang pag-ibig sa bawat sa atin. Kaya manatili tayo sa kanyang pagmamahal. Mahal niya tayo. Manatili tayo sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya magkaroon tayo ng loving contact with others din. Una sa Panginoon, pangalawa, meron din tayong pananatiling pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Mahalin natin ang bawat isang minahal ni Kristo. Nagmamahal kay Kristo. Ang sabi doon sa John 15, doon po sa verse 13. Tingnan ninyo ang verse 13. John 15, mula sa verse 12. Ang sabi sa verse 12, ito ang aking utos na kayo magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. May utos siya ngayon.
Kung may utos, kailangan sundin. Ano sabi niya? Ito ang aking utos. Kanino niya inuutos? Doon sa kanyang mga alagad, sa mga sumampalataya sa kanya. Hindi ito magagawa ng mga taong hindi sumampalataya at alagad ni Kristo. Yung mga natao sa labas, ang ugali nila hindi na bago. Pero ito sabi niya, ito ang aking utos na kayo magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ano ba yung klaseng pagmamahal ni Kristo sa atin? Pakunwari ba? Hindi. Kailan niya tayo minahal? Nung tayo mga makasalanan pa. Nung tayo rebelde pa. Nung tayo mga matitigas pa ang ulo. Minahal niya tayo. So, ganun din daw po ang gawin natin sa isa't isa. Pero ang hirap gawin kahit mananampalataya na tayo. Pag nabigyan tayo ng samahan ng loob, pinapakita natin na tayo galit, nakasimangot, ayaw natin, paano tayo mag-react sa natanggap nating balita o mga bagay na nakikita natin na ayaw nating mangyari. Isang maliit na issue, pinalalaki. Ganun ba yung ugali ng Kristiyano? Hindi mo minamahal kapatid mo sa Panginoon, iniligtas ni Kristo yan ng kanyang dugo? Oo, pinatatawad ko na siya, pero hindi makita sa buhay na pinatawad mo siya. Utos ito ng Panginoon. Magmahalan kayo sa isa't isa. Kung nagkamali man ng isa, nagkapatawaran, so ipakita, mahal mo pa rin siya. Balik mo yung dati, huwag na yan. Huwag mong lamig. Ang sabi ito sa verse 13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Grabe ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Hindi tayo kaibig-ibig. Pero ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Sinong taong gagawa sa kanyang kaibigan gano'n? Ang sabi sa verse 14, kayo'y aking mga kaibigan. Wow! Rebelde tayo sa Diyos. Tapos tinawag niya tayo ngayong kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan. Kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. If, kung, may karugtong. Kayo'y aking mga kaibigan, kung ginagawa ninyo ang mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Ano yung iniuutos na kanina? Magmahalan kayo sa isa't isa. Nakita natin ito. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Yung kinainisan mo, niligtas yan ng dugo ni Kristo eh. Tapos nagagalit tayo sa Kanya. Tinubos yan ni Kristo. Minahal yan ni Kristo. Di tayo dapat magtanim na sama ng loob. Kasi minahal yan ni Jesus eh. Kinamatayan siya ni Jesus eh. Kaya inuutos niya, magmahalan kayo sa isa't isa. Katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Isipin natin paano tayo minahal ni Jesus. Napakasama natin. Ito yung utos niya sa atin. Magmahalan kayo sa isa't isa. Sabi niya doon sa mga talatang ating pinag-aaralan. So ito'y utos ng Panginoon. Kung ito'y utos, pahalagahan kapakanan ng iba. Pahalagahan natin. Kasi once na-distract siya dahil sa iyong galit, dahil sa iyong bahagi na, mati-distract din yung buhay niya. Hindi lang yung buhay niya, naapektuhan yung mga connection niya, yung mga kaibigan niya, o mga kamag-anak niya. Parang kadena na yon. Nakukuha po natin? Hello? Kristiyano tayo eh. Mananampalataya tayo. Tanda natin, hindi po ako nagagalit, hindi ito damdamin na kundi pinag-aaralan natin kung ano yung iniutos ni Jesus bilang mananampalataya. Wala na tayo doon sa trend na dati na love, God is love, puro lambing, puro pakunwari lang. Ang message talaga dapat nangungusap sa mga nakikinig. Naalala ko si Deacon Kojima na nag-text sa akin, Pastor Tony, please come back again. Kasi kahit hindi ko church yun, o hindi ko pinangungunahan, yung salita, ipangaral mo kahit merong nasasaktan. Kinakausap siya ng Panginoon upang maituwid siya, upang lumakad siya ayon sa kalooban ng Diyos.
Siya yung utos sa atin. Utos ng Panginoon na magmahalan. Laging ito pa rin sapagkat utos ito ni Kristo. Nang makilalang tayong kanyang mga alagad. Sabi doon sa verse chapter 13 ba yun? 34 to 35, upang makita ng mga taong nakapaligid sa atin na tayo ngayon alagad ni Kristo. Pangatlo, dapat mong malaman ang resulta ng mga bunga. Plentiful crop, marami. Ito ang pinoproduce. Ito ang ibinubunga ng isang malusog na mananampalataya. Malusog. Tandaan natin yung salitang malusog. Healthy believer. Mananampalataya ka, baka spiritual sakitin ka naman. Hindi physical. Malakas ka, pero spiritual sakitin ka. Madaling magtampo, madaling magtanim na sama ng loob, madaling mga bagay na nakikita yung mga mali. Talibutan yung mga mabubuting gawa. Ang naalala yung mga mali. So, makikita natin una dito, anong resulta ng mga bunga? Meron siyang tinatawag na the fruit of effective prayer. Sabi doon sa verse 7, 15 verse 7, ano sabi doon sa talata natin kanina? Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ito yung bunga. Meron tayong fruit of effective prayer. May kumpiyansa tayo. Pag lumapit tayo sa Ama, alam ko nakikinig sa akin ang aking Ama. Sa aking pananalangin. Merong otoridad mula sa salita. Kasi sabi ito sa verse 7 kanina, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Para kanina yon? Sabi doon sa una, kung kayo mananatili sa akin at sinusunod yung aking utos, yung inutos na kanina, magmahal kayo sa isa't isa. Mayroong otoridad. Pananatili sa Panginoon ay pananatili sa kanyang salita. Hingin natin sa Diyos ang ayon sa kanyang salita. Paalala natin pa yung sinabi ninyo. Tingin ko ang anumang mga bagay na nais ko at ito'y gagawin para sa akin sapagkat ako'y nananatili sa iyo. Nananatili ako sa iyong salita. At iniutos mo na magmahalan kayo sa mahal ko ang aking mga kapatid. Mahal ko ang yung mga tinubos na nasa loob ng iglesia. Anumang bagay na hindi ko gusto sa kanya, mahal ko pa rin siya, Panginoon. Kasi minahal mo siya. Utos mo ito sa akin, pagmahalan kami sa isa't isa. So, at gagawin ng Panginoon ito sa atin. James chapter 4 verse 8. So, mayroong pagsasagawa ang pagbunga. Anong pagsasagawa ng pagbunga? Sabi ito sa verse 16. At hihingin ko sa Ama, tama ba yun? Sa verse 16. Chapter 15. Ako hindi niyo pinili. Pakibasa yung 6, wala akong nakasulat. Ano sabi sa Ako verse 16? hindi ninyo pinili, ngunit kayo pinili ko. At itinalaga ko kayo upang kayo lumayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo ay mananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Ito yung wag nating kalilimutan palagi. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Sa napakaraming tao dito sa lupa. Pinili tayo ng Diyos. Personal siya mismo. Ako hindi niyo pinili. Ako ang pumili sa inyo. Kung pagbubulay-bulayan natin yung salitang iyon sa isang mahabang panalangin na palaging ilalapit natin sa Panginoon, masasabi natin sa Kanya, wow! Oh Panginoon, salamat po! Kung hindi niyo ako pinili, wala ako sa ganitong kalagayan. Mananatili ako sa dati kong pagkatao. Salbahe ako. Pero sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Di ba isang malaking yung pagpapahalaga?
Ang pinipili natin, yung gusto ng laman natin, pinipili natin yung gusto ng mata natin, ang gusto ng laman natin, ang kasiyahan natin. Pero pinili tayo ng Diyos para lumakad tayo ayon sa kanyang direksyon. Oo, minsan nadadapa. Hindi tayo perfecto, pero nananatili yung pagkakapili niya sa atin. Kaya meron salita, laging kaakibat na tayo ibinabangon niya upang manatili tayo sa kanya. Pinili tayo, itinalaga upang, sabi kanila, upang humayo. Ephesians chapter 2, verse 10, tayo yung pinakamahalagang gawa ng Diyos. Dito tayo nilikha upang lumakad sa mabuting gawa. Makita ngayon. At ang mga gawa natin ay mananatili. Hindi pagkukunwari. Dito nagiging epektibo ang ating mga panalangin, prayers. Ano pa? Pangalawa, the fruit of overflowing joy. Yung nag-uumapaw na kagalakan, ang sabi ito sa verse 11, na binasa natin kanina, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo. Hindi malapit yung Diyos natin. Akala natin, hapon na naman yung gawin. Ganyan yung Panginoon namin, napakalupit. May pupuntang pa naman ako mamaya, gagawin. Hindi malupit siya, hindi siya malupit. Yung 6 na araw, binigay na sa atin. Itong araw na itinakta niya upang tayo magkatipol at papuri at sambahin siya. Malupit ba ang Diyos noon? Hindi. Ano ba mas marami? 6 o 1? Marami, 6. 6, binabayaan ka, gawin mo yung mga bagay na gusto mo, magtrabaho ka, gawin mo, pumunta ka doon sa kung saan mo gusto gawin. Pero manatili tayo sa Kanya. Pero may tinakda siyang isang araw ng pagsamba. Pagtitipon. Pagluluwalhati at pasasalamat. Kaya nga sabi doon, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Yung joy, yung kagalakan na ito, no, hindi mo maintindihan, masaya ka, pagod ka, puyat ka, pero masaya ka, nararamdaman. Hindi mo may pagpapalit sa anumang bagay. Ang kagalakan, binigay sa puso natin ng Panginoon. Pananatiling, isa pa, yung kagalakan sa Panginoon at kagalakan sa bawat sa atin. At yung maraming bunga at ang eternal results nito. Una, yung pananatiling relasyon kay Jesus. Sabi, yung sinabi sa verse 5 kanina, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Kung nanatili yung sanga sa puno, nagbubunga daw ito ng marami. Hindi lang isang bunga, kundi marami. Habang tumatakbo yung panahon, tumatanda tayo, umabot na tayo ng senior, o kung saan tayo aabot, lalo dumadami yung bunga. Hindi lang tayo nanatili doon sa the fruit of the Spirit is joy. Paano pag may problema ka? Paano pag may na-encounter kang sama ng loob? May joy ka pa ba? Wala na. Dumadami, natatagdagan yung pagtitiis, natatagdagan yung pagpipigil sa sarili, natatagdagan yung pag-ibig. Dumadami ang bunga. Kung natanatili, sabi niya, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung yung problema, apektado ka na. Apektado na ang relasyon. Apektado na yung mga bagay na iyong ginagawa sa araw-araw. Sinasabi lang natin, nananatili tayo kay Kristo, katotohanan. Kung nananatili ka kay Kristo, dapat makita yung maraming bunga. Lagi nating tatandaan, you are temporary. Pansamantala lamang tayo dito. Lahat sa lupa. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. So ito kilalanin natin ang pagkakaiba. Kilalanin natin ang pagkakaiba ng creator and creature. Lagi natin
Tatandaan, yung manlilikha at nilikha. Kilalanin ang puno at mga sanga. Sanga lang tayo. Yung puno na natili, nakakita na kayo ng puno, ay dito nabubunga, tinapyasan niya hanggang sa nagkaroon uli ng puno. Kasi doon pa yung ugat eh. Pero sanga, wala na. Pag pinutol tayo, wala nang kwenta. O kapag hiwalay tayo sa puno, wala rin tayong magagawa, sabi doon. You can do nothing. Kilalanin ang resulta ng pananatili. Na pag-aralan, nabasa natin yung mga forefathers natin, yung mga tinaya nila ang kanilang buhay. Kilalanin natin sila. Yung resulta ng kanilang pananatili. Nakatayo pa rin sila sa kanilang pananampalataya kay Kristo kahit nakaharap na sila sa nakaambang panganib ng kanilang buhay. Nakita niyo si John Huss? Pinaparikan yung kanyang pananampalataya, hindi niya nire-recount. Kahit nasunugin yung kanyang buong katawan, nagliliyab na doon sa may paano niya, nagpupuri pa siya sa Panginoon. Mangyari rin kaya ito sa atin? Baka pag binagbanta lang tayo, suko na tayo at i-ano na natin ang ating pananampalataya. So nakikita natin, kilalanan natin ang puno at kilala natin yung resulta ng ating pananatili. Sa pagiging pananatili natin kay Kristo, tumatatag tayo. Minsan pangit ang nakikita natin, pero may layo rin ang Panginoon yung pala, pinatitibay tayo. At pinakikita kung ano na ba tayo sa harapan niya. May nabago ba? Naging sensitive ba tayo lagi o lalo kaysa dating pagkatao natin? Dapat maging matatag tayo mananampalataya. At isa pa, magbubunga ng marami. Sabi ito sa verse 8, di ba? Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kapag ka dumadami yung bunga, sinong naluluwalhati? Ang Ama, ang Diyos. Natutuwa siya na lumalago tayo. Di ba sa tahanan ganun din? Yung anak mo, ubisa, walis-walis lang yung alam niya. Pero habang matagal mo siya nakakasama, ang dami na niyang alam. Marunong mo siyang magligpit, marunong siyang maglaba. Natutuwa siya. Nakikita ng mga kapitbahay, naluluwalhati yung mga parents niya. Ganun din ang Ama. Kapag nakita yung mga mananampalataya, maraming bunga, ang sabi ni Jesus, naluluwalhati ang aking Ama. Nakikilala siya para sa kaluwalhatian ng Ama. Tanda ng pagiging alagad ni Kristo. Alagad tayo ni Kristo. Hindi yung tanda na dapat makita sa atin. Nakikilala yung Ama. Di ba kapag ang isang anak ay masunurin, nakikita yung anak na magalang, nakikita yung anak na nag-aaral ng mabuti, saan bumabalik? Ay, kanino ba anak yan? Ang husay naman, ang galing naman, napakagalang naman. Naluluwalhati yung pamilya, yung pangalan, yung apelyido, yung magulang, yung angkan. Pero kapag nakita yung anak, ano ba yung anak na yan? Ating gabi na, nasa kalye pa. Ano ba yung anak niya? Yan, nabunggo tuloy kasi naglalakad, nagsiselfone. Naluluwalhati ba ang pamilya? Yung kanyang mga magulang? Pag napapabalitaan, salbahe naman yung anak na yan. Ang tigas naman ang ulo ng anak yan. Ganon din sa ating spiritual na kalagayan. Sabi niya, sa pamamagitan nito, naluluwalhati ang aking Ama. Sabi ni Jesus. Kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos. Upang magbunga, ano dapat gawin? Ito ay dapat tayo ay mananatili sa puno kay Jesus. Anong implikasyon dito sa atin? Bago tayo magtapos.
ang Diyos ay nagpo-produce ng maraming bunga sa isang malagong, malusog na Kristiyano. Huwag kang mag-expect doon sa isang mananampalataya na hindi malusog. Anong ibig ko sabihin? Hindi nga nagbabasa eh. Hindi nga wala kang interes sa pagdalo eh. Kahit sa prayer meeting, o pwede naman. Wala kang devotion. Malusog ba yun? Hindi po. Anong kanyang nakakantang? Temporary joy sa kanyang buhay. Sa isang malusog, mayroong spiritual, everlasting spiritual fruit of joy. Laging meron siyang kagalakan. Mayroong pagbibigil sa sarili. Alam niya ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Pero meron din siyang responsibilidad. So anong kailangan? Manatili sa Diyos. At huwag kalimutan, manatili sa kanyang pag-ibig. Ibig ako ng Diyos. Manatili tayo sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ano ang mga bungang umaapaw sa atin ngayon sa pananatili natin sa Kanya? Yung fruit of effective prayer. Kung minsan nagdududa ka sa panalangin mo na kaya nga, pag-pray nyo nga ako, pag-isama sa prayer, ikaw mismo. Effective yung prayer mo. Dahil alam mong nananatili ka sa puno at sinusunod mo ang kanyang utos. Ano pa? Yung fruit of overflowing joy. Masaya ka lang ba pag may nakikita kang literal, physical, pero yung joy na nagbumula sa puso, nag-uumapaw ito. Nakikita ito sa conversation, nakikita sa mga bagay na nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Pero yung temporary joy, yung nakikita mo lang, pumapasok, papasok. Pero yung nanatiling joy, yung mula mismo dito sa puso na binigay ng Diyos, nag-uumapaw ito. Nauunawaan, nakakaunawa, inuunawa natin yung mga dapat unawain. May kapayapaan. Ano pa? Meron itong fruit of eternal results. Lagi tayong nakahanda. Gunin man tayo ng Panginoon mamaya o bukas, ready tayong harap sa Kanya. May kagalakan tayo. Wala tayong pag-aalala. Lahat tayo mamamatay. Pero nakahanda ka bang humarap sa Diyos? Sa anumang oras? Magagawa natin ito, mga kapatid, sapagkat tayo pinili, tinawag ng Diyos sa Kanyang salita. Mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. May pagmamahalan sa isa't isa. Ngunit sa mga wala kay Kristo, hindi na nanatili sa puno. Hindi nila ito magagawa. Kailangan ninyo si Jesus, si Kristo sa inyong buhay. Kaya, isang babala. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi ka nakaugpong doon sa puno. Baka putol ka, hindi ka nakanatili sa puno. Kaya sa mga wala pa kay Kristo, sumampalataya tayo sa Kanya. Kung napakinggan mo ang kanyang anyaya, sampalatayanan mo siya. At kilalanin siya bilang tagapagligtas. Siya ay Diyos na mapagpatawad sa ating mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Bama namin nasa langit, napakatamis ng iyong salita. Nagpapaalala kung sino kami bago kami nakarating sa ganitong kalagayang espiritual. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sapagkat pinili mo kami at dinala mo kami sa iyong salita upang hindi kami manatili sa dati naming kalagayan.
merong paglago. Dalangin namin, huwag niyong hayaan na kami ay mahiwalay sa puno sa inyo, O Panginoon. Upang sa aming paglakad dito sa lupa, sa sanlibutan, taglay namin ang iyong salita at makita ang bunga. At ito ang mag-uudyok, magbibigay ng motibasyon sa mga wala pa kay Kristo. Ama, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng kagaanan ng loob sa isa't isa. Sapagkat kita niyo ang laman ng puso namin. Nalulungkot ka kung kami mismo ay walang pagmamahalan sa isa't isa. Hindi nagkakaunawaan sa isa't isa. Pagkaloob niyo po sa iglesyang ito, Panginoon, ang pananatili sa puno kay Kristo Jesus na aming Panginoon, upang maluwalhati ang iyong dakila at banal na pangalan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa mga salitang aming napakinggan. Ito bang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Manatili tayo sa ilang sandali at ating pagbulayan ang salitang ating napakinggan. Ang bunga ba ay nakikita na sa akin?